Bumabagsak na daw si PBBM. Sabi ng ilang papaitan. Sa palagay ko papaitan yung may sabi. Kasi hindi naman po yan sasabihin ng isang pro-government. Bumabagsak na daw kasi siguro ang tinutukoy po nila mga kaistorya, yung survey. Survey ninyo Ewan ko sa inyo Kasi ibang tingin ko dun sa survey na yun palagay ko lang naman, opinion ko lang parang may kulay mga kaistorya Bakit? Kasi sabi nga po ng isang dating mataas na opisyal ng gobyerno sa isang interview po sa kanya, yun po umanong presidential race require a 5-year preparation. Ibig sabihin, kung ikaw ay may planong tumakbo sa pagka-presidente, 5 years before, prior for filing of presidential candidacy, dapat naghahanda ka na. Ganun pala yun. Pagdating po sa politika, eksperto din naman yung taong yung kahit na medyo, mga kaistorya, dati kasi mga kaistorya, nasa kabilang parlor yun hanggang ngayon naman siguro nasa kabilang parlor pa rin yun. Anong ibig sabihin? Ang tingin ko po dito sa survey, itong latest survey po na ito mga kaistorya, isang uri ng mind conditioning. Kinokondisyon ang isipan ng mga Pilipino. Gusto nilang ipakita na malakas sila para iboto rin sila nung iba pang mga Pilipino other than their supporters. Kinikiliti nila ang isipan ng taong bayan. Ang tingin ko po dyan, opinion ulit, taktika po yan, preparation po yan. Oo, mga kaistorya, preparation po yan. Hindi nakakapagtaka. Kasi 6 na taon lang ang termino ng presidente. Ibig sabihin, 1 taon, pagkatapos na maupo ang bagong presidente, meron na po diyang kikilos. Posible Posible, base sa sinabi ng dating senador. Senador po dati yan 1 taon, pagkatapos na maupo ang bagong presidente, meron na po diyang kikilos para magprepara sa kanyang planong pagtakbo sa susunod na presidential race. Ganon po ang ibig sabihin nun, mga kaistorya. Kaya huwag kayong magtaka kung meron ngayong mga kaistorang kumikilos na gumagapang. Huwag kayong bagsak na daw. Ay hello, kung bumabagsak ang presidente, bakit ganito ang nangyari? Palakihin nga natin. World Bank sees PH of Philippines growing 5.6% in 2023 among fastest in region. Bakit ganyan ang nangyari kung bumabagsak ang presidente? Bakit ang Pilipinas ay naisama sa listahan ng mga pinakamabilis na umunlad sa ating rehiyon sa Southeast Asia? Bakit ganon? 5.6%. Ang target kasi mga kaistorya ay nasa 7, pero nasa October pa lang naman tayo, tataas pa yan mga kaistorya. Pero at least mga kaistorya, sa mga bansa sa ating rehiyon sa Southeast Asia, nailista tayo bilang isa sa pinakamabilis umunlad. Bakit ganon mga kaistorya? Balikan natin yan kasi dito muna tayo sa balita po na ito. Palakihin ko muna. Nakita nyo si PBBM, palakihin ko muna para mabasa po ninyo ng maayos yung caption. President, ito na po yung kumbaga mga kaistorya, explanation po ni PBBM. Siguro may kinalaman dun po sa survey. Alam nyo, hindi naman kasi si PBBM kumikilos para lang po magpataas ng survey. Ginagawa po niyan mga kaistorya, purely, nagtatrabaho lang po siya para sa kapakanan ng taong bayan, ng mga Pilipino. Gusto kasi ni PBBM iangat ang Pilipinas. Hindi naman po yung rating, na yung ibang ginagawa nila bago sila magkumilos, nag-i-invite na ng mga camera para pumugi sa taong bayan. Si PBBM, hindi po ganon mga kaistorya. So basahin po natin. President Ferdinand R. Marcos Jr. on Wednesday said he was not surprised by the latest
survey o approval rating saying that Filipinos are having a difficult time with the increasing price of basic commodities, particularly rice. Ito na naman tayo sa kala kasi itong mga antay, no? Yung iba diyan talaga nakapag-aral. Pero sinasadya nila lang siraan talaga ang administrasyon. Hindi nila pinapaliwanag sa taong bayan na ang pagmahal ng mga basic commodities, yung mga pangunahing pangangailangan na binibili kagaya po ng pagkain. Hindi lang naman sa Pilipinas po nagsitaasan ang bilihin. Buong mundo, pupunta kayo ng Amerika, punta kayo ng Germany, punta kayo ng United Kingdom, punta kayo ng Canada, ng Singapore, ng Australia, lahat po nagmahal. Comment nga kayo mga kaistorya. Yung atin pong mga sulit na kaistorya sa buong mundo na alam nyo ang totoong sitwasyon. Comment po kayo. Sabihin nyo yung totoo. Ang totoo mga kaistorya, mas malaki ang itinaas ng mga basic commodities sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Oo. Sus Mariusip, yung United Kingdom, kung gaano po kataas ang inflation rate po diyan. Oo, dyan sa Europe, comment po kayo, mga ka-istorya sa Amerika at sa Canada, comment po kayo sa Australia. Sa Singapore. Akala kasi, mga ka-istorya, ang gusto kasi itatak sa isipan itong mga antay na ito, sa Pilipinas lang ganito. Para Para butasan nila ang administrasyon. Oo. Ganun po yung purpose nila doon magbubulahan tayo. Oo. Basahin po natin itong news article po ng Presidential Communication Office. On latest approval rating, welfare of Filipinos more important, PBBM. President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday said he was not surprised by the latest approval rating, saying that Filipinos are having a difficult time with the increasing price of basic commodities, particularly rice. It's not surprising. People are having a hard time, Marcos told the media at the sidelines of the rice distribution event in Taguig City. Kahapon po ito nandun po ako mga kaistorya kahapon sa Taguig. President Marcos stressed that addressing the pressing concern of the people is the matter of most importance at the moment, especially ensuring the efforts to stabilize price of rice is implemented efficiently. That's why we're working very, very hard to make sure that this comes up again, not because of the survey. That's not important to me. What's important to me is that we make sure that people have enough to eat, and it is affordable to them. He said, ang ginagawa ng presidente, lalo niya sa bigas, kumikilos po talaga, puspusan ang pagkilos niya para mapababa po niya ang presyo ng mga bilihin. Talaga pong binabangga po ng administrasyon ni PBB ang mga hoarder at smugglers. Hindi kagaya po ng tura-tura na nasa Amerika at nasa Canada. Hindi kagaya ng sinasabi po nila. Oo, binabangga, may kinasuhan. 4, pinangalanan po ni PBB, patong-patong na kaso ang isinampa. Yung sinasabi, may bumatikos. Sinampahan ng kaso, di naman pinapangalanan. Ano yan? Naghihinala na naman. Advance na naman mag-isip si Corimao. Yung pala. Kaya po hindi agad pinangalanan sa balita, isusurpresa ni PBBM. Siya mismo ang magsasalita. Pinangalanan mismo ng presidente. 4 kinasuhan. Pinangalanan. Patong-patong. Nakawasa na. Comment ka nga yung nagsasabi dyan. Kinasuhan hindi pinangalanan. Tamang hinala parang batak na batak si Corimao Puro laging tamang hinala. Advance mag-isip. Yung pinangalanan ng presidente. Ang ginagawa ng presidente, i-address na mapababa ang presyo ng bigas. Lalo na ng bigas. Binangga ang mga smugglers at hoarders. Yan po talaga sila ang nagpapatas ng presyo po ng bigas, hindi dahil po sa inflation. Totoo, may epekto yung inflation, pero ang mga aktor dyan kung bakit tumaas ng ganun kalaki ang presyo ng bigas dahil po dito sa mga hoarders at smugglers. Tinago po nila, kinontrol po nila mga kaistorya ang paglabas ng bigas. Ayan ngayon, anong nangyari? Kinukumpis ka ng gobyerno, yung hoarded rice, pinamimigay sa taong bayan ng administrasyon ni PBBM. Ilang beses na ba to? Premium rice, jasmine. Magkano ang 1 kilo ng jasmine, mga kaistorya? Yung jasmine, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, nasa 54 to 56 yata o 58 pesos per kilo. Oo, premium rice po yun, pinamimigay lang sa taong bayan. Kung ang presidente or administrasyon walang pakialam sa taong bayan,
Ang daling kurakutin po niyan. Pera na po yan eh. Jasmine rice po yan. Bilyon-bilyon na ang halaga niyan. Kung tutuusin, dahil ilan na yan eh. Ilan na po yan na pinamigay lahat. Daan-daan, libo-libo na. Nasako-sakong bigas. Pero anong ginawa ng administrasyon? Kung nagmamalasakit sa mga Pilipino, pinamimigay sa taong bayan. Ha? Binangga ang mga smugglers at hoarders. Sinampahan ng kaso. Nagbigay pa ng warning si PBBM. Binabalaan ko kayong mga hoarders, kayong mga smugglers, kayong mga sindikato. Si PBBM mismo ang nag-warning, mga ka-story. Bukod pa ito, harvesting season na ngayon, natural. Magkakaroon na tayo ng sapat na supply, buffer stock, mga ka-story. May dadating pang import na bigas. Meron namang Kurimaw na nag-comment, itigil niya ang importing ng bigas, magiging kawawa ang mga magsasaka. Ay, Kurimaw nga, binumula ang mga Pinoy. Kaya nga nag-i-import para mapababa ang presyo ng bigas, magiging kawawa daw ang mga magsasaka. Kinakawawa daw ng administrasyon ang mga magsasaka. Baluktot ang utak ng tao na yan. Anong kinakawawa? Anong kinakawawa ang sinasabi nila? Yung emancipation? Sa hinuhulugan pong pagkakautang ng mga magsasaka doon sa lupa? Na kanila pong ibinigay sa kanila ng gobyerno. Sinagot ng administrasyon ni PBBM. Paano kinakawawa ang mga magsasaka? Paano kinakawawa? Yung pagkatagal-tagal ng dekada na hindi po naibigay ang CLOA. Hindi na tituluhan. Iba naman ang CLOA kasi mga ka-story, ibang titulo. Pero ito titulo na mismo ibinigay sa mga magsasaka. Dekada yun. Mula po sa administrasyon ni Cory Aquino hanggang dito kay PBBM. Kay PBBM lang na ibigay ng tuluyan sa mga magsasaka. Paano yung sasabihin kinakawawa ang mga magsasaka? Plus, yung mga assistance pa na binibigay ng gobyerno sa mga magsasaka. Paano yung sasabihin kinakawawa? Ito pa, yung legislative agenda, yung priority bill ni PBBM. Naipasa po yun sa Congress through the leadership of House Speaker Martin Romualdez. Yung new Philippine Land Use Act. Ano ba ang nandun sa new Philippine Land Use Act na yun? O new National Land Use Act? Ano ang nandun? Pagkaganda-ganda ng mga provision dun, mga ka-store. Diniscuss ko yun Nag-live stream ako dun Anong nandun sa new National Land Use Act na yun? Ang dami po dun, mga ka-store. Unang-una na, priority mga magsasaka. Mayroon po doon mga opportunities and privileges na binibigay po sa mga magsasaka, mga assistants sa mga magsasaka, i-modernize po sila. Oo, mga ka-story, yun po ang nandun. Ano pa? Ang pinaka-nagustuhan ko doon, nilagyan po ng protection ang mga agricultural land para hindi po basta-basta ma-reclassify at ma-convert. Marinos, paano yung sinasabing kinakawawa ng administrasyon? Samantalang, ang ginagawa ng administrasyon, binibigyan po ng tulong at proteksyon ang mga magsasaka at mga lupaing pansakahan sa Pilipinas. Kaya itong mga papaitan na ito, mga Kurimaw talaga to Mga lason talaga to sa bansa natin, mga salot po talaga sa bansa po natin. Kaya huwag kang basta-basta pabubulas sa mga yan Diba? Ka-story Marcos said, the government is slowly heading towards stabilizing the price of rice. May stabilize na. Sasabihin, bakit hindi bumaba? Mario Joseph naman, may proseso. Wala po ditong magic na just in a snap. Boom! Mababa na ang presyo ng bigas. Walang ganun. Hindi po magician si PBBM, Hindi po magician si PBBM. Presidente po siya, May proseso po yan, hindi naman agad-agad. Itong mga Kurimaw na ito. I think we are slowly heading there dahil ang supply natin ay napakaganda. Maganda ang supply natin. Bakit? Harvesting season ngayon, anihan ngayon. Meron pa po tayong paparating na imported rice. Kung hindi ako nagkamali, paparating o dumating na ba? Please give me an update there sa comment section, mga ka-store. Pero ang alam ko, paparating pa lang imported rice ngayong October. Plus, doon po sa Asia na dinaluhan po ni PBBM, nakausap niya ang Vietnam na sila'y magsusupply sa atin ng bigas.
ay pagkaganda-ganda ng ginagawa ng administrasyon. Tapos binabaluktot ng mga kurimaw. Ang distribution siguro ay mayroon na tayong, sandali palakihin ko, ginagawa doon sa pass-through para sa cost ng pag-deliver ng bigas, lalo na sa mga malalayo. NCR is included there, he said. The chief executive assured that more measures to help people are underway. He also mentioned efforts to distribute rice among 33 congressional districts in Metro Manila, but this program is yet to be finalized with the help from lawmakers. Ayun, kumikilos ang presidente po natin, ha? O ano na, bumabagsak daw ang presidente. Parang iba yata ang kulay, no? Ibang kulay. Ako talaga'y ibang palagay ko doon sa survey na yon, mga kaistorya, ha? World Bank sees Philippines growing 5.6% in 2023 among fastest in region. Palakihin po natin. The World Bank on Monday retained its growth projection for the Philippines for 2023 despite a global economic downturn. The country is still expected to be among the fastest growing economies in the East Asia and Pacific region according to the World Bank October 2023 East Asia and Pacific Economic Update. So hindi lang pala ito mga istorya sa Southeast Asia, kasi may binanggit pa dito Pacific region eh. Isa umano tayo sa mga rehiyon na yan. Na mabilis, na umuunlad. Tingnan nyo, at an online media briefing, Aditya Mathur, World Bank chief economist for East Asia and Pacific, said the forecast for the Philippines gross domestic product or GDP this year remains at 5.6%, the same growth estimate it had in April. So stable, yung atin pong The growth forecast for the Philippines for 2024, meanwhile, has been slightly lowered from 5.9% to 5.9%. At least, mataas pa rin. We expect economic activity to be supported by domestic demand to be led by private consumption and decelerating inflation. Is good news, he said. Pati po, inflation rate sa atin bumababa. However, the growth projection is lower the government target of between 6 and 7%. Ganun man, mga kaistorya, at least mataas pa rin po, nasa 5.6 pa rin. Finance Secretary Benjamin Diokno has said the government might also revisit its growth target this year. Through the Philippines is expected to be among the fastest growing in the country. The country also faces risk due to external factors. Yan yung mga hindi nag-iisip. Ano ba yung external factors? Pagkadami-dami po, mga kaistorya. There is still elevated prices of goods and natural calamities like El Nino. Yan po yun. Yung mga factors, ang dami. Kung iisa-isahin natin, hahaba po tayo. Kasi yung mga makikitid ang utak, ang nakikita lang yung mga hindi nagre-research, hindi rin inaalam. Yung iba naman, alam talaga ang dahilan. Binubulo lang ang mga Pilipino kasi ang gusto lang nila mabutasan at masira ng administrasyon. The big concern has been slowing global growth. Philippines, like all the countries in the region, depends on the rest of the world for its exports of goods and especially services. Also, a lot of Filipinos work abroad and send remittances back, said Mathur. Maganda rin ang ginagawa ng ating mga kababayang OFW. Talagang malaki po ang naitutulong po nila sa ekonomiya ng Pilipinas. China growth forecast was kept at 5.1%. Tingnan nyo. Tayo, 5.6%. Yung growth forecast natin. Ang China, 5.1% lang. Ibig sabihin, mas mabilis umunlad ang Pilipinas kaysa sa China. Ganun yun eh. World Bank po yan, hindi ako nagsasabi sa inyo yan. Nire-reiterate ko lang po sa inyo, pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Ang sabi ng balita ni ABS-CBN, ang kanila pong kinote naman ay yun pong sinabi ng World Bank. So World Bank po ang source ng impormasyon dito, mga kaistorya. World Bank ang nagsasabi niyan. 5.6% ang growth forecast ng Pilipinas, samantalang ng China, 5.1% lang. Indonesia's growth forecast grew from 4.9% to 5%. And Cambodia's growth outlook also climbed from 5.2% to 5.5%. But the World Bank lowered its forecast for Vietnam from 0.3% to 4.7%. The World Bank said weaker global demand, elevated debt, and a slowdown in China economy. Tingnan nyo, pati World Bank ang nagsasabi, bumabagal ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Pose risks to various economies in the region kasi apektado po ang maraming bansa sa buong mundo sa pagbagal po o pagbagsak ng ekonomiya ng China. Yung nagsasabing hindi raw totoo,
na bumabagsak ang ekonomiya ng China, huwag kayong sinungaling. Alamin niyo muna ang sinasabi ninyo. At alamin niyo ang source ng mga sinasabi ninyo. World Bank na mismo nagsabi dito, bumabagal ang pag-unlad ng ekonomiya ng China. High inflation in industrialized countries prompted them to increase interest rates, and that affected the region and made it more expensive for people to borrow, to invest, or to consume, Matsu said. The World Bank urged economies in the region, which are mostly manufacturing-driven, to be open to expanding their services, so on and so forth. Yan ba yung bumabagsak, mga ka-istorya? Maganda ang feedback ng ginagawa pong pagtatrabaho ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Yan ba yung bumabagsak? Siguro, sabi nila sa rating bagsak. Yung, yung survey na sa tingin ko, may kulay. Huwag kayong magtiwala. Huwag kayong magtiwala sa survey. Ang tingnan nyo yung actual na nangyayari. Baka sabihin, bigas kanila, alam nyo, yung mga yan, mga salot na yan, mga kurimaw na yan. Sa buong mundo, tumaas ang presyo ng bilihin. Alam nyo, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na yung bigas, hindi kasalanan ng Presidente BBM. Kasalanan ng mga hoarders. Ayan na, sinampahan na nga ng kaso ni PBBM. Pinangalanan pa, surprise! Surprise! Pinangalanan ng Pangulo. Si PBBM mismo ang nag-announce ng pangalan ng mga kinasuhan. Hindi si DOJ, hindi si NBI, hindi si PNP, hindi si media, kundi si PBBM mismo ang nag-announce ng mga pangalan na yun. Akalain nyo? Ayan na, asa na yung mga bumabatikos? Kaya kayo wag kayong pabubula. Istorya, wag kayong pabubula. Wag kayo basta-basta maniniwala, ha? Kasi, mga kaistorya, ganyan po ang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagpabula kasi yung mga sumama sa nilagang itlog na EDSA Revolution, Nagpabula kayo, Asa na yung mga sumama dyan sa EDSA Revolution na yan? Asa na yung ina-expect ninyong pag-unlad at paglakas ng Pilipinas? Nangyari ba? Hindi. Hindi. Ilang dekada tayong bagsak at naghihirap. Humina pa ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaya ngayon, ayan na. Mukhaan, harap-harapan na tayong binabalasubas at winawalang hiya ng China sa loob ng exclusive economic zone natin. Sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon. Ganyan ba? Hindi po. Hindi. Malakas tayo noon at hindi tayo binubuli ng China noon. Walang ganyan noon, mga kaistorya. Sa edukasyon, walang problema noon. Mataas po ang literacy rate po natin noon. Ganyan po ang nangyari sa bansa natin. Ganyan ang nangyari. Alam na alam ninyo yan, lalo na yung mga atin pong mga lolo at lola, na mga nanonood po sa atin. Speaking of mga lolo at lola, kahit mga senior na, kahit 60 years old and 70 years old, sabi, kung kinakailangan handa akong lumaban. Sa China tao, kanyan pang sentimiento ng taong bayan ngayon, mga kaistorya. Talagang busit, nagkalitan sa China, Yan po, mga kaistorya, mga balita at impormasyon na may hahatid ko po sa inyo. Sama-sama po tayong ihatid sa ating mga kababayan sa buong mundo ang mga katotohanan, ang mga totoong balita, mga totoong pangyayari. Kaya pakishare po at pakilike. Shoutout po sa mga sulit po nating kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Muli, ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.